Iikot ko lang po kayo mga puro dito sa area kung gaano na ba yung sitwasyon ngayon na nagbabalik na nga yung face-to-face classes. Ito mga puro City Polytechnic University, tapos ito Batasan Hills High School. Ayan, makikita nyo mga puro, grabe, nakakamiss pumasok sa eskwela. Alright, so yan, may mga naka-uniform, merong hindi. Tapos tulad nga ng sabi ni Colonel Bonnevie is parang dry run pa lang ito. Parang limited pa yung mga pumapasok at yung oras ng kanilang mga klase. Kaya mga puro, napakarami estudyante. So ayan mga puro, napapansin lang natin talagang with regards naman dun sa health protocol na social distancing, hindi na natin siya nakikita. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. Galing ako matutunan nalipat din pala yung doon. Hindi pa kasi nasa akin. What is up guys, Pao here, puro pagmamahal mga puro. Lungsod Quezon, Mayora Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Mga puro, dito tayo ngayon sa Benigno Aquino Junior Elementary School. At kasama natin ang TFTPM headed by Officer Cortez. And kasama natin ang some agencies ng natin dito sa Pilipinas, national. Ayan, kasama natin ang IAC, LTO, LTFRB, MMDA, and even HPG. Mga puro, ito ang Oplan Balik Eskwela. So ang ginagawa po natin ay we are setting up booths, tents na wherein magiging one-stop shop help desk sa paligid or sa vicinity ng eskwelahan. Ito yung magiging assistance para sa mga nagbabalik eskwela. Kung alam naman natin na nagbalik na nga yung face-to-face classes. So ito yung government initiative na ginagawa natin dito sa Quezon City. Again, big shoutout sa ating Mayora para ma-assist yung mga estudyante natin, mapa elementary, high school or college pa man yan. Purpose po nitong natin, ng ginagawa nating mga booths is para siyang isang ano ba tawag dito? Ano ba yung magandang term? Parang isang maliit na post na mag-a-assist din tayo sa daloy ng trapiko. Dahil ganito nga magbabalik eskwela, sigurado ina-expect na natin na medyo lolobo yung yung commuters. So kailangan nating patuloy na ayusin na maging mabilis yung flow ng traffic. So mga puro, iisa lang to sa mga tents na isa-set up natin dito sa Lungsod Quezon. Pero ano po ito, most of the schools ay lalagyan po natin ito. Yan, pwedeng maging po siya, presence ng kapulisan or security.
And then pwede rin nandito yung mga tropa natin ng traffic para mag-assist naman kung medyo sumisikip na yung daloy ng traffic. O mamaya alamin natin through Officer Cortez kung ano ba yung mga detalye about dito sa Balik Eskwela, Oplan Balik Eskwela 2022 ng Lungsod Quezon. Good morning, Officer Cortez. Saludo bossing, TFTTM. Mamaya mga puro, ask lang tayo some details about this Oplan Balik Eskwela. At ito nga, again, yung tinatawag natin na one-stop shop help desk. Alright, sama-sama dyan ang TFTTM, ang local government unit, ang IAC, ang LTO, ang LTFRB, HPG, and MMDA. Alright mga puro, araw natin Wednesday, August 17, 2022. Andito tayo ngayon sa Commonwealth Avenue. At so far, status ng traffic natin ay maluwag naman po, ano? At ito nga yung ginagawa dun sa karuktong ng MRT. Yan po yun. Napakabilis po niyan. Sa ilang mga taon na lang, mabawas na yan sa daloy ng mabawas na yan sa sa traffic. Dahil malaki-laki matatanggal niyan na mga possible na papasadang sasakyan. Dahil mas mabilis po talaga pag nag-MRT. So ito, yan po mga motor na yan, sa atin po yan, sa atin po yan. At mamaya ayusin yan, nagsiset up lang po tayo. Pero dito po sa Commonwealth Avenue, bawal po ang parking dito. Tapos sa gabi, mamaya, sambayan ko ng mga vendor. Pagka umaga, puro vendor na lang. Pagkalit nila, ipapapasok. 892 Spider Bay. West Feather, West Feather. Code po naman, 7-11. Na may grabe, no? Balik face to face na. Para tayong nagbakasyon sa yung mundo. At last, and hoping na talagang magtuloy-tuloy na mawala ng tuluyan yung banta ng COVID-19. Ito mga puro, ang one-stop shop help desk. Ayan, kasama natin dyan ang Philippine Coast Guard, ang Philippine National Police, LTO, LTFRB, DOT, Local Government Unit, ay Lungsod ng Maynila, meron din. Participate din ng Lungsod ng Maynila, pati ang Quezon City. Tapos MMDA. Yan ang one-stop shop help desk Oplan Balik Eskwela 2022. Lagi hindi pagit na, balik na ako. Mamaya gabi, makalasin to, lagi sa tatago lang. Pagdating naman pagdating ng umaga,
So ayan mga puro, pag may mga katanungan, kunyari naghatid yung magulang para sa kanilang anak na papasok sa eskwela, kung may question sila about direction, saan sasakay, saan ang daan, ayan ang purpose ng gagawin natin ng itong tinayo natin booth na to. At the same time, to secure yung seguridad ng mga estudyante na if ever may maglalakad dito or ng mga tao dito sa paligid. And also, yun na nga, yung daloy ng traffic, ma-manage natin ng smooth na smooth. Alright, yan mga puro, yan sakto. Tanungin natin si Officer Cortez. Officer Cortez, good morning po. Saludo TFTTM, mabuhay po kayo mga bossing. Bossing, can you give us details, bossing, about this Oplan Balik Eskwela 2022? Para saan po ba ito, or ano po yung mga gagawin natin with this yung program na ito? Ito yung tatlong station to. Isa dun sa Katipunan, isa rito sa may Manggaan, isa dun sa may IBP Road. So naglagay tayo ng tent para naman may pag-anuan yung mga personnel from IAC, tsaka dun sa LTFRB, LTO, HPG, PNP. So yun yung magiging help desk kung may mga katanungan, yung mga parents, mga estudyante. So yung mga kailangan nila na tulong, may bibigay, may address ka agad. So lahat ng interagency council nandito. Bossing, ito bang pagbabalik ng face-to-face classes na ngayon nga nag-start na, nag-expect ba tayo ng talagang build up din sa daloy ng traffic? Yes, makakadagdag din kasi ng build up sa traffic. So nandun na yung mga school service, mabiyahe na rin yung mga yun. So dagdag sila. So far, ano po yung preparation na ginagawa po natin sa traffic, boss? With regards dito sa yung ready na ba tayo sa pagbalik ng eskwela? Ready naman kasi may dry run naman tayo nun na gano'n na rin ang brigada eskwela. So mag-assign tayo ng mga traffic personnel sa bawat school na kailangan ng assistance. Alright, thank you so much po, Officer Cortez. Klarong-klaro, saludo bossing. TFTTM, mabuhay po kayo. Sir Dexter Cardenas, saludo boss. So yan mga puro, naibigay na ni Officer Cortez yung purpose at mga detalye about regarding this one-stop shop help desk na Oplan Balik Eskwela 2022 dito sa Lungsod Quezon. At saluduhan lang natin, kasama natin Department of Transportation, saludo mga bossing. At may kasama tayong mga IAC and even Coast Guard na kasama natin Interagency Council for traffic yan. Saludo mga bossing. Ayan ang katuwang ng ating LGU para dito sa Balik Eskwela, Oplan Balik Eskwela One Stop Shop Help Desk. Ayan mga puro, kasama natin ang team ng IAC at kasama natin ang hepe nila si Officer Bonnevie. Ayan bossing, matanong lang po namin bossing, konting details lang about dito sa Oplan Balik Eskwela 2022 na gagawin po natin. Actually, itong Oplan Balik Eskwela, pinagtutulong-tulungan namin yung kaayusan dito sa pagbalik ng mga bata dito sa eskwela. And that is composed of several stakeholders. Kasama natin dyan unang-una, syempre yung local government unit. Gaya dito tayo sa Quezon City, kasama po namin dito ang DPOS. Tapos nandyan ang kami, IAC, then LTFRB, LTO, Philippine Coast Guard, ang Philippine National Police Highway Patrol Group, kasama rin po namin yan dito. Bali yun po ang composition ng mga nandito po talaga. So far po bossing, ano po yung ina-expect natin na ano naman po, kumbaga manageable naman po, wala naman po sa ngayon po kasi ito gaya dito, dahil we are here in front of Nigno Aquino Elementary School, ang pumapasok pa lang daw dito kinder. Alright. Tapos tigi-tigi isang oras lang. Bale sa 1 hour, 3 sections lang ang pumapasok. Pero tuloy-tuloy po yun. After ng 1 hour, may dadating na naman another batch. Hanggang alas 4 po ng hapon yun. Wala pa naman po masyadong problema kasi limited pa. Pero by next week, which will start on Monday, kompleto na po yung mga estudyante papasok. Doon na po natin masasagot yung tanong ninyo. Alright. Thank you so much po. Sa ngayon po, okay pa naman po. Thank you so much po, Sir Bonnevie. Mabuhay po kayo. IAC, God bless po. Ayan. Thank you, boss. Ayan mga puro, yan ang mga detalye makakuha natin dito nga regarding sa One Stop Shop Help Desk Oplan Balik Eskwela 2022 dito sa lungsod ng Quezon. At talaga naman ang initiative ng ating pamahalaan, hindi lang pala ito local government,
talagang national ano siya. Kasi pati Maynila nandito kasama, Quezon City. So nakakatuwa lang kasi parang dry run pa lang pala ito ng face-to-face classes. So tulad nga sabi ni Bossing, kinder pa lang ang pumapasok ngayon. So ina-expect natin na eventually dadami na yung papasok. So doon na natin malalaman talaga kung ano yung magiging purpose or yung ano yung mga aayusin natin with regards dito sa balik eskwela face-to-face classes. Alright, yan mga ganang pangyari ngayong araw na mga Puro Wednesday, August 17, 2022. Saludo TFTTM. O sa Bandola, saludo Bossing, IAC, LTFRB, LTO, MMDA, PNP. Let's go guys! Dito tayo sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Purong pagmamahal. Alright guys, nandito tayo sa IBP Road. Dito nakaposte yung isang tent natin ng one-stop shop, helpdesk, offline balik eskwela 2022 dito sa Lungsod, Quezon. At kasama pa rin natin DFTTM headed by Officer Cortez. Big shoutout sa ating hepe, Sir Dexter Cardenas. At iikot ko lang po kayo mga puro dito sa area kung gaano na ba yung sitwasyon ngayon na nagbabalik na nga yung face-to-face classes. Ito mga puro City Polytechnic University. Tapos ito Batasan Hills High School. Ayan, makakita nyo mga puro, grabe, nakakamiss pumasok sa eskwela. Alright, so yan, may mga naka-uniform, merong hindi. Tapos tulad nga ng sabi ni Colonel Bonnevie is parang dry run pa lang ito. Parang limited pa yung mga pumapasok at yung oras ng kanilang mga klase. Kaya mga puro, napakarami estudyante. So ayan mga puro, napapansin lang natin talagang with regards naman dun sa health protocol na social distancing, hindi na natin siya nakikita, hindi na natin nagagawa kasi talagang dikit-dikit na po yung mga estudyante dito. Pero lahat naman po naka-face mask. Oops, sorry. So yung mga puro, ito yung exit. At ayan, sa kasalukuyan nga inaayos yung entrance itong eskwelahan. So sakto yan, pagka talagang proper face-to-face class na, gawa na siya. Ay mga puro, napakarami estudyante. So yung mga puro, makikita nyo lang yung big picture kung ano yung magiging purpose, ano yung magiging trabahong gagawin ng one-stop shop help desk na itatayo nga natin dito sa area. Ayan, katulad yan, kasama nga natin dyan ng PNP, LTO, LTFRB, local government, ang TFTTM, Andipos, at ano pa ba, DOT, IAC, Philippine Coast Guard, para to maintain the security, yung safety ng mga estudyante dito sa area. Kasi pwede tayong maka-encounter, alam naman natin, sana wala yung mga take advantage sa mga bata, mga mandurukot, mga holdupper, mga ganyan, mga bastos. So ayan, meron na tayong booth na pwede nilang pagsumbungan, or doon naman sa mga may katanungan, pwede naman sila magtanong, lumapit dito sa ating one-stop help desk, one-stop shop help desk. Alright, kasama natin ng IAC, ang Philippine Coast Guard, LTFRB, TFTTM.
yung tarpaulin, patago nyo rin. Kasi mawawala. Ha? Alright mga puro, hindi lang pala ito ang eskwelahan dito sa IVP Road. So meron dito Batasan Hills National High School, meron dito Polytechnic, QC Polytechnic University, and also sa kabila rin, ayan, Corazon Aquino Elementary School naman. So talagang ano ito, meron pa dun President, ayun, pareho lang, Elementary School, Corazon Aquino, President Corazon Aquino Elementary School. So ayan, talaga ng mga malaking bagay, yan malaking purpose na itong gagawin na itong ating one-stop shop help desk. Dahil talagang parang kumbaga sa ano, university built na to, ano, ng Maynila. At talagang kailangan ma-maintain natin dito, tulad nga sabi natin kanina, with regard sa flow ng traffic, para yung mga estudyante, syempre meron dyan mga talagang lulubo na naman ng commuters. So dadami na naman ang laman ng kalsada dahil maraming pasahero. So ayun yung mga pinaghahandaan po natin dito sa Quezon City. And also, pinaka-importante yung seguridad ng bawat, hindi lang estudyante, kundi lahat ng residente, tao, mamamayan na nandito sa lugar. Alright, kasi yung mga ganyang crowd, yan dyan at mapasok yung mga masamang loob, nagte-take advantage. So yan ang gagawin natin dito with one-stop shop help desk Oplan Balik Eskwela 2022 dito sa Lungsod, Quezon. Big shoutout sa ating hepe ng DFTTM, Sir Dexter Cardenas, at ang hepe ng Dipos, General Elmo San Diego, sa initiative na itong gantong programa. Malaking bagay po ito sa Q-Citizens, lalo na sa mga estudyante. Ang mga puro, bibig shoutout sa ating syempre ang ating puting Mayora Joy Belmonte. Tumatawid ng mga estudyante, mga puro. So i-guide natin sila with regard sa mga ganyang bagay. And also ang ating Vice Mayor Gian Soto. Right, yan na muna mga ganamang pangyari ngayong araw na ito, mga puro. Uminom na maraming tubig, magbasa ng Bible at magdasal. Piliin lagi maging masaya kahit ang buhay ay ayaw na. Alright, let's go guys. Purong pagmamahal. Mga puro, gusto nyo ba ng carrot sticker katulad na ito? Punta lang kayo dito sa Telesin Philippines, hanapin nyo si Ate Erica. Pumili kayo ng kahit na ano, kahit magkano, bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayo bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Masya lang kayo dito, nagkakatiwalaan natin. Vlogging accessories, GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, live selling and all. Telesin Philippines ang kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan, gamitin nyo lang yung voucher Telepaw. Yan. So thank you so much, Boss Harold, Telesin Philippines. Let's go! Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw, so thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.